Magandang umaga po sa bawat isa at ihanda na po natin ang ating mga sarili para po sa pakikinig ng pangaral ngayong umaga. Nitong nagdaang Mayo, May 12, 2025, ito po ay ika-160 years ng isang kumpanya na noong nakaraang panahon ay naging tanyag, naging kilala at marami ang naging subscriber dito. Wala pong itong iba kundi ang Nokia company. Kung inyo maalala pa, kung naalala niyo pa yung ating mga dating phones na gawa ng Nokia. So noong early 2000s, ang Nokia ang nangungunang manufacturer or tagagawa ng mga mobile phone sa buong mundo. Sila ang naging numero unong brand na kilala sa tibay at kalidad ng kanilang mga produkto. Maraming tao ang naniwala na noong panahong yaon, wala nang anumang makakatapat sa kumpanya ng Nokia. Ngunit, dumating ang pagkakataon, nang dumating yung smartphone revolution, nakampante ang Nokia sa tagumpay at hindi nila niyakap yung teknolohiya ng mga smartphones na pinasimulan ng Apple at Samsung. Hindi nila pinabuti ng sapat ang kanilang mga produkto upang makipagsabayan sa bagong panahon. Kaya dahil dito, unti-unting bumagsak ang kanilang dominasyon sa merkado at nawala sila sa top spot. Kung ating kukonekta sa atin buhay bilang mga manampalataya tulad ng kumpanya ng Nokia, madalas tayo mga manampalataya na nagiging kampante rin tayo sa simula ng ating spiritual na buhay o sa mga nagawa nating mga gawain o accomplishment sa Panginoon. Ngunit sa ating pag-aaral ng teksto ngayon, pinapaalala po sa atin ni Pablo na ang pagiging Kristiyano ay hindi marapat dumating sa punto na tayo nagiging kampante. Kundi sa pagiging Kristiyano, ito ay isang patuloy na pagtakbo patungo sa gantimpala kay Kristo na hindi natin maaabot sa kasalukuyan, kundi sa kanyang muling pagbabalik. Hindi sapat ang pagiging kampante, kailangan nating magpatuloy sa paglago, sa patuloy na pag-asa at pag-usumikap hanggang sa dumating ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Kaya po ngayong umaga, akin po kayong inaanyayahang buksan ang inyong pong mga Biblia sa sulat ni Pablo sa Filipos, Kabanatang 3, at ito po yung pagpapatuloy ang ating pag-aaral mula talatang 12 hanggang talatang 21. Book of Philippians, chapter 3, verse 12 to verse 21. Philippians chapter 3, verse 12 to 21. Ganito po ang sinasabi ng Biblia, ng banal na kasulatan na siyang salita ng Diyos na walang pagkakamali, salita ng Diyos na kung saan sapat sa buhay nating mga manampalataya. Verse 12, sabi po ni Pablo, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikinaaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na nakay Kristo Jesus. Kaya nga, kung ilan tayong mga sakdal ay mag-isip ng gayon, at kung saan na may nagkakaiba kayo ng iniisip, ay pahayag naman ito sa inyo ng Diyos. Lamang ay magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na. Mga kapatid, kayo magkaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinabi sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo, na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa.
sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa Kanya. Pagpalain po ng Diyos ang pag-aaral ng Kanyang salita. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nasa langit na kung saan namamahala ng lahat, Diyos na soberano. Muli kami po, O Diyos, ay lumalapit, Panginoon, sa iyo at kumikilala, Panginoon, sa iyo. Lumalapit, Panginoon, kami sa iyong trono ng awat habag. Kami inyong kahabagan sa araw na ito. Nawa masumpungan niyo po kami na tunay na lumalapit, Panginoon, sa iyo upang sumamba. Nawa, Panginoon, sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita, bigyan niyo nawa kami ng karunungan, bigyan niyo nawa kami ng kaunawaan, nawa ang anumang mga kaisipan, mga kaabalahan ng buhay na ito ay ayaw munang isang tabi. At amin munang ikiling ang aming pong mga kaisipan, ang aming mga puso sa pakikinig ng iyong salita. Nang sa gayon, patuloy po naming maunawaan ang iyong kalooban. Patuloy po kaming lumago sa aming pananampalataya. Asin niyo po, Panginoon, anumang hadlang, anumang gawa ng kaaway upang kami, O Diyos, ay lubos na matuto sa iyong salita. Kaya tulungan niyo po kami na ang inyong Santong Espiritu ang kumilos sa aming kalagitnaan at ito po, O Diyos, ay patuloy na magdala ng pagkatanghal at patuloy na pagkataas ng kalwatian ng aming mag-iisang Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Kaya muli, O Diyos, ay po namin tiyatagubi ng mga bagay na ito. Iadalangin na may pagpupuri at pagpapasalamat sa pangalan lamang ng inyong anak, ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ating pong nabasa ang passage sa aklat ng Filipos na kung saan ito po ay isa sa mga sulat ni Apostol Pablo, again habang siya po ay nakabilanggo sa Roma dahil ng kanyang gawain, dahil ng kanyang pangaral ng Ebanghelyo. Siya ay ibinilanggo, siya ay ikinulong at tinuring na kriminal. Kaya ito kabilang sa tinatawag na prison epistles. Gayunpaman, bagaman narito si Pablo nasa kalagayan ng pagkabilanggo at sa pantaong panaw ay hindi, kumbaga, kanais-nais. Gayunpaman, naglalaman ang sulat na ito ng paghihikayat at paghihimok ni Pablo sa iglesia ng Filipos na sila ay patuloy na lumago sa agalakan sa Panginoon. Na sila ay patuloy na lumago sa pagkakaisa, sa pakikisama sa Panginoong Hesukristo at magpatuloy sa layuning ito hanggang sa siya'y muling bumalik sa mundo. Noong inyong maalala, noong huling pag-aaral po natin sa chapter 3 ng Philippians, nakita po natin na mula verse 1 to verse 11 sa pahayag ni Pablo, nakita po natin na ang pinakamahalaga pala sa buhay ng isang mananampalataya ay hindi yung mga bagay ng sanlibutan, kundi ang ating mismong Panginoong Hesukristo, sapagkat sa Kanya natin nasumpungan ang katwirang katanggap-tanggap sa Diyos. Ipinakita sa atin ni Pablo na hindi natin ito matagpuan sa ating mga sarili, sa kung sino man tayo o sa kung ano man ang ating mga naabot sa mundo. Si Pablo sa kanyang sarili ay hindi pinanghawakan kung anong background at kung anong mga pribilehiyo ang kanyang ang meron siya. Inari niya itong mga suka lamang o dumi lamang, hindi ibig sabihin na ito walang halaga sa kanyang sarili, kundi dahil mas nakita niya yung kagalingan ng pagkakilala sa kanyang Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Nakita yung excellence ng ating Panginoong Jesus. Kaya naman sa kanyang buhay, naroon na lamang na iniwan niya lahat para lamang lubos na makilala ang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Hindi lamang makilala sa kanyang kaisipan, kundi makilala siya sa karanasan, sa pakikibahagi sa kanyang mga kahirapan, sa kamatayan, at sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Doon natapos ang ating pag-aaral at nawa yung naging hamon sa atin. So, dito sa ating mga talataan ngayon, ito ay pagpapatuloy ng pagpapatotoo ni Apostol Pablo. At mula sa kanyang personal na pagninilay, ay dumako siya patungo sa isang pastoral exhortation o
Siya ay hinahamon niya ngayon ang mga manampalataya na maitulad sa kanya. Mula sa personal na pagpapatotoo ay hinihikayat sila ni Pablo na patuloy na magsumikap sa pagiging kawangis ni Kristo, sapagkat ito ang marapat nakikita sa kanilang buhay bilang naging kaisa ni Kristo. Hindi gaya nilang mga hindi manampalataya na tinatagurian niyang mga kaaway ng krus ni Kristo. Pinapaalala po sa atin ni Pablo na tayo bilang mga manampalataya, ang iglesyang ito sa Pilipos, sila ay napabilang na kay Kristo, na sila ay mayroon ng bagong pagkamamayan. Ito hindi na ukol sa lupa, kundi yung kanilang pagkamamayan ay ukol na sa langit. At dahil dito, mayroon nag-aabang sa kanila na kalubusan ng kaligtasan sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus, which is ito yung nagbibigay motibasyon sa kanila para magpatuloy sa kanilang pananampalataya, para patuloy na hindi maging kampante sa mundong ito, at para masigit nilang asamin ang kalubusan ng kanilang kaligtasan sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po yung simpleng mensahe na nais ko pong ihatid sa inyo ngayong umaga ay ito, na ang buhay Kristiyano ay patuloy na pagsulong sa paghahangad kay Kristo na nakaangkla sa bago nating pagkamamayan at kalubusan ng ating kaligtasan. Ang buhay Kristiyano ay patuloy na pagsulong sa paghahangad kay Kristo na nakaangkla sa bago nating pagkamamayan at kalubusan ng ating kaligtasan. Yun po yung ating buhay bilang mga manampalataya. Ito po ay nagpapatuloy. Dapat nating hinahangad ang ating Panginoong Yesus na ating naalaman na hindi tayo ukol sa lupa. Ang ating buhay na ito ay ukol sa langit. At hinihintay natin ang ating Panginoong Yesus at ang pagbabago ng ating katawan, yung lubos nating kaligtasan. Kaya naman meron po tayong dalawang bagay na titingnan po diyan mula sa ating mensahe. Una, naroon dapat yung patuloy na pagsulong na may debosyong nakatuon kay Kristo. At pangalawa, naroon din dapat yung paglalagay sa ating kaisipan na makalangit na pagkamamayan. Di dapat mawala yun sa ating mga sarili. So tingnan po muna natin yung una. Naroon po dapat yung patuloy na pagsulong na may debosyong nakatuon kay Kristo. Yan po yung ating makikita sa pagpapatuon ni Pablo mula talatang 12 hanggang talatang 16. Kung yung aking pong babasahin muli sa inyo, ang sabi po din ni Pablo, hindi sa ako'y nagtamo na, okay na lubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yung ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Kanya yung inuulit sa verse 13, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Datapot isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na inaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan ng gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. So meron po ditong binabanggit si Apostol Pablo na pagkapatuloy, na bagaman siya sa kanyang sarili, ating nakikilala si Pablo kung gaanong sakripisyo, kung gaano kasigasig siya sa gawain ng Panginoon para lamang may pangaral ang Ebanghelyo. Ultimo, dumating sa punto nang siya ay nabilanggo para lamang sa kapakanan ng Ebanghelyo. Subalit bagaman atin nakikita na ganito na yung naabot ni Apostol Pablo, meron siyang binabanggit dito. Nagpapatuloy pa rin siya sa panampalataya. Nagpapatuloy pa rin siya sa hangaring lumago sapagkat naalaman niya na hindi pa ito yung kalubusan. Hindi pa ito yung kalubusan ng kanyang kaligtasan. Meron pang darating. Kaya ito ating mapapansin dito, nakatotohanan na ang paglagong Kristiyano ay nakikita sa patuloy ng paghahangad kay Kristo. Ang ebidensya na lumalago ang isang manampalataya o isang Kristiyano sa kanyang panampalataya ay patuloy niyang hinahangad si Kristo sa kanyang sarili. Yan po yung ipinapakita ni Pablo. Ipinapaalala ni Pablo na hindi pa siya perpekto, hindi pa siya sakdal, hindi pa niya lubos na nakakamit yung layunin ng kanyang pagkatawag kay Kristo. Kaya pinapahayag niya siya ay nagpupursige. Ginamit niya po yung mga palatang ito na tila parang siya isang atleta na naroon sa karera. Nasa pagtakbo pa siya, wala pa siya sa goal. Hindi pa niya nakakamit yung gantimpala, yung prize.
Hinihimok ni Pablo ang mga taga-Filipos na magkaroon ng parehong kaisipan, isang puso na nagnanais lumago at sumunod. Again, sabi sa verse 12, pinapahayag niya, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na. Ginamit po dito ni Pablo yung salitang dioko na nangangahulugan na paghahangad o paghabol na tumutukoy sa isang aktibong paglalakbay. Ito ay palaging pangkasalukuyang gawain. Hindi ito humihinto, hindi ito tumitigil. Ito ay aktibong nagpapatuloy. Dito, ganito nilalarawan ni Pablo kung saan papaano niya hinahangad na malubos yung kanyang kaligtasan. At dagdag pa niya, nililimot niya ang mga bagay na nasa kanyang likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. So dito maaaring tinutukoy ni Pablo, kapwa yung kanyang mga nakaraang accomplishments, na kung saan ating makikita sa kanyang buhay, marami na siyang nagawa para sa Panginoon. Hindi ba sapat iyon? Pero kay Pablo, hindi yun sapat. Sapagkat alam niya, hindi pa ito yung pinakakalubusan. Nilimot niya yung mga bagay na ito, maging ito man ay accomplishment o maging ito man ay mga nakaraang kabiguan o kasalanan na maaaring humadlang sa kanya, sa kanyang pagtakbo. So dito, hindi ibig sabihin na pag sinabi ni Pablo, nililimot niya yung mga bagay na ito, hindi ibig sabihin po na ito'y naaalis sa kanyang mga alaala. Ang ibig sabihin ni Pablo, hindi siya nakakulong sa mga bagay ng nakaraan, hindi siya, kumbaga, nakabilanggo o natali sa nakaraan niyang buhay. Kanya itong iniiwan para mas higit niyang mapagtuunan ng pansin ang kasalukuyan niyang pagtakbo, kasalukuyan niyang paglago, kasalukuyan niyang buhay para kay Kristo. Hindi niya pinapanangnan kung sino siya noon, kung anong pribilehiyo meron siya, kung gaano na karaming bagay ang nagawa niya, kung gaano na karaming tao ang kanyang napangaralan, kung gaano na karaming iglesia ang kanyang naitatag at natulungan, o kaya naman kung gaano na karami ang kanyang naging pagkukulang o pagbagsak o kung ano pang mga ibang mga bagay. Lahat ng mga ito ay nililimot ni Pablo, kanyang tinitiyak na walang anumang magiging hadlang upang siya ay patuloy na tumakbo sa kanyang pananampalataya. Gaya po natin makikita kung gaano nakatuon yung mga paningin ni Pablo sa mga panginaharap na bagay. Nahanda niyang talikuran ang nakaraan at lahat ng mga bagay na maaaring maging sagabal o maaaring maging hadlang para sa kanyang buhay pananampalataya. Kaya pinapahayag niya, nagtutumulin ako, I press on. Sabi nga sa verse 14. Yung paggamit po ng palatang ito po yung napaka-rare na panalita na kung saan pag sinabing press on, yan po ay tumutukoy sa posisyon ng katawan ng isang atleta na handang tumakbo. Yung makikita sa Olympics, kung papaano tumatakbo o kung papaano nagsisimula tumakbo yung mga atleta, palagi po silang naka-forward yung kanilang katawan. Pagkapakita ng palaging kahandaan para tumakbo sa paligsahan at marating yung finish line. So, ginagamit ni Pablo yung paglalarawan na yun para ihalin tulad yung kanyang sarili upang ipakita na siya handa rin na tumakbo at marating yung finish line. Ginamit ni Pablo ang ilustrasyong ito para madaling maunawaan ng mga taga-Filipos ang nais niyang ipabatid, sapagkat ang Filipos, yun po ay malapit sa Greece or sa Gresya, na kung saan sikat sa mga larong pampalakasan. So, diyan, pinapakita po ni Pablo kung gaano siya kaseryoso. Inihalin tulad niya yung kanyang sarili sa isang atleta na meron siyang inaasam na tatanggapin sa kanyang pagtakbo. Binanggit nga po yun, niya po doon yung mga salitang goal, prize, upward call. Subalit hindi ito gaya ng gantimpala ng mundo. Iba yung inaasam ni Apostol Pablo sa kanyang pagtakbo. Kung sa mga atleta, sila ay tumatakbo para makatamo ng isang putong na isang bagay na temporal lamang na may kasiraan at siguro meron yung mga pribilehiyo na maaaring pagkanalo ka sa karera, pero merong hangganan. Kay Pablo, hindi ito gantong simpleng mga
gantimpala. Ito ay mas higit, ito ay mas dakila, sapagkat ito ay ang walang hanggang kalawalhatian ni Kristo at lubos na pakikisama sa Kanya. Ito po yung goal. Ito yung price na tinitingnan ni Apostol Pablo sa kanyang pagtakbo. At ito yung nais ni Pablo na maunawaan at maging kaisipan din ng mga taga-Filipos at ng lahat ng mga manampalataya. Merong gantimpala na nag-iintay sa atin kung tayo ay patuloy na susumikap sa ating pagtakbo sa Panginoon. Kung sa mga atleta na ikilahok sa mga larong pampalakasan, marami silang isinasakripisyo para lamang sa gantimpalang pangmundo na kung saan temporal lamang. Subalit para kay Pablo, masigit dapat nating pagsumikapan, masigit dapat magsikap ang mga manampalataya, magsakripisyo upang tumakbo sa ating panampalataya sapagkat mas higit ang ating layunin. Mas higit yung goal, mas higit yung price, mas higit yung gantimpala sapagkat itong gantimpalang ito ay yung ating lubos na pakikisama sa ating Panginoon at tagapagligtas na maghahari magpakailanman. Kaya't mga diyan, pinapaalala ni Pablo sila na mga tinitingnan ng kailang sarili na sila ay sakdal na o matured ng mga manampalataya. Tinatagurin niya ito, sinabi niya ito sa verse 15 to 16. Silang mga sakdal, pinapahayag po dito ni Pablo na kung mayroong mga mature na sa kanilang mga manampalataya o kung mayroong lumalago ng Kristiyano sa kanila, ay sila yaong hindi kontento sa kanilang spiritual na kalagayan, kundi sila yung patuloy na naghahangad ng higit pa kay Kristo. Hinihimok sila ni Pablo na ang kininyong kaisipang kanyang inalalarawan sa mga paunang mga talata. Pinapakita ni Pablo na ang tunay na kalaguan ay patuloy na nagbubunga ng kapakumbabaan na kung saan marami pa tayong dapat na gawin. Nagbubungay ng kapakumbabaan at patuloy na pagsisikap na lumago sa panampalataya. Again, kung ating titingnan nga yung buhay ni Pablo, si Pablo sa kanyang sarili bilang apostol ay makikitaan natin ang buhay na ibinigay o kanyang dinevote para sa paglingkod sa Panginoon. Marami siyang nagawa para sa kaharian ni Kristo. Maraming iglesia ang itatag. Subalit makikita na po natin kay Pablo yung malabis niyang kapakumbabaan. Subalit hindi ko pa naaabot. At yung patuloy ng pagsisikap na lumago sa Panginoon. At ito rin yung kanyang nais na maunawaan ng mga manampalataya na huwag silang tumigil, huwag tayong tumigil sa paglago sa Panginoon. Na patuloy din nating naisin na lumago kay Kristo at huwag tayong maging kampante sa kung ano na yung ating narating o kung anong ating naabot o kung gaano yung tingin nating kalago sa ating mga sarili. Kahit mula po diyan, makikita po natin yung punto na ang Kristiyanong nagkakaroon ng maturidad ay hindi tumitigil sa paglago, kundi mas sigit na nakisikap na lumago kay Kristo. Ang tunay na lumalago ang maturidad na manampalataya ay hindi tumitigil sa paglago sa panampalataya. Ang isang tunay na tumatakbo sa isang paligsahan ay mas sigit na kanyang sinisikap na mas bilisan pa yung kanyang takbo at magpatuloy hanggat hindi niya nakakamtan yung premyo. Isang manampalataya, ganoon po. Kung tunay tayong lumalago sa ating panampalataya, mas higit dapat nating hinahangad na lumago pa hanggat hindi pa nalulubos ang ating kaligtasan. Ang paglago kay Kristo ay hindi mangyayari din kapag wala tayong anumang ginagawa. Nangangailangan po ito ng intentional na pag-isikap, disiplina, kapakumbabaan at kasigasigan, gaya ng ipinakita ng buhay ni Apostol Pablo. Bibigyan ko po kayo ng isang ilustrasyon, gaya po sa pagbibisikleta. Sa pagbibisikleta, ito po ay nangangailangan ng balanse. At kinakailangan mo ang pagpedal ng tuloy-tuloy upang tumakbo po ito ng maayos at bumilis. Sapagkat sa oras na ihinto mo ang iyong pagpedal,
unti-unti itong babagal. At mawawalan ka ng balanse at kalaunan, ikaw ay mahuhulog sa iyong bisikleta. Ganito rin po sa buhay pananampalataya. Ang paglago sa atin, ang paglago natin sa pananampalataya ay nangangailangan ng patuloy na pagsisikap na pumidal upang magpatuloy ang ating balanse at takbo ng ating pananampalataya. At sa oras na ating itigil ang ating pagsisikap, mawawala ang ating balanse ng ating buhay pananampalataya at kalaunan maaari tayong bumagsak sa kasalanan. At ito po yung naging problema sa napakaraming mga mananampalataya. Maraming mga mananampalataya ang hindi na lumalago sa kanilang pananampalataya. Sa anong kadahilanan? Sapagkat sila'y nagiging kampante. Sila'y nagiging kontento na sa kanilang estado, sa kanilang kalagayan, sa kasalukuyan. Sila'y naging stagnant na. Okay na sa kanila na sila ay nakakapunta lamang every Sunday sa church. Okay na sa kanila na naka-attend lang sila ng worship service. Okay lang sa kanila na umabsent sapagkat meron namang live streaming. Okay lang sa kanila na taga-upo lamang sila sa iglesia. Kahit wala silang anumang ministeryo. Kung meron mang ministeryo, okay lang sa kanila kahit hindi nila ito mapagtapatan ng maayos. Ang panahon na ito, ang pangunahing dahilan, kaya't hindi na sila lumalago sa pananampalataya. Nakakampante tayo sa ating kalaguan sa kasalukuyan. So bakit hindi po natin nakikita yung layo pa ng goal na dapat natin takbuhin? Ang sabi po ni A.W. Tozer, complacency is a deadly foe of all spiritual growth. Ang pagiging kampante ang isang nakamamatay na kalaban ng lahat na espiritual na paglago. Kaya naman, maging maingat tayo. Tayo ba'y naging kampante na sa ating buhay pananampalataya? Subalit, yung isa pang pangunahing problema na mas sigit din dapat nating tingnan at suriin sa ating mga sarili ito. Meron pang isang primary problem na dahilan kung bakit hindi lumalago ang isang nagpapahayag na Kristiyano. Ito ay dahil simula pa lamang ay wala pa siyang kakayahang lumago sapagkat hindi pa siya tunay na Kristiyano. Ay ito marapat ang palagi po nating itinatanong sa ating mga sarili. Kung wala ka pang anumang hangaring lumago sa iyong buhay, kung wala ka pang anumang pagsisikap na lumago, ay maaaring dahil hindi ka patunay na mananampalataya. Ang sabi po ni John Engel James sa kanyang sulat, meron siyang katanungan. Sabi po niya, bakit napakaraming nagpapakilala o nagpapahayag na Kristiyano ang hindi lumalago sa espiritual at sa katunayan ay hindi man lang nagsisikap na lumago sa biyaya? Bakit? Dahil wala silang pakialam dito. Ang makapagpahayag lamang ng panlabas na pananampalataya ay sapat na para sa kanila. Ngunit ang magpatuloy mula sa isang antas ng kabanalan patungo sa mas mataas na antas, ang lumago sa biyaya, hindi ito bahagi ng kanilang hangarin. Maaari bang maging isang tunay na Kristiyano at walang anumang hangaring lumago sa biyaya? Hindi. Hindi maaari. Sinasabi ko sa inyo, hindi maaari. Kung wala kang malasakit sa paglago sa biyaya, walang biyaya sa iyo. Isa kang tuyong kahoy, hindi isang buhay na sanga. Isa kang espiritual na bangkay, hindi isang buhay na tao. Sa ganitong kalagayan, hindi posibleng magkaroon ng paglago sapagkat ang mga patay ay hindi kailanman lumalago. Ito'y isang babala at isang panuri sa ating mga buhay. Kung wala tayong desire na lumago sa biyaya, kung ating binabaliwala yung paglago sa pananampalataya, kung tayo nagpapakalang Kristiyano, suriin mo, totoo ba yung aking pananampalataya?
Totoo ba ang naranasan ko yung biyaya ng Diyos? Sapagkat imposible daw na bagay sa isang manampalataya na naligtas sa biyaya na hindi niya hangaring lumago sa biyaya. Kahit yung tanong sa atin, ikaw ba ay lumalagong Kristiyano? Meron ka bang hangarin? At meron ka bang pagsisikap na ginagawa upang lumago sa iyong pananampalataya? Kung narito ka ngayon at nakikinig, kung susuriin mo ng buong puso ang iyong sarili, ano yung iyong makikita? Kung wala kang nakikitang nangyayaring paglago sa iyong buhay, kung magiging totoo ka sa iyong sarili, kung wala kang anumang hangaring lumago, maaaring hindi ka pa mananampalataya. Kaya't ang pamani ko sa iyo, isuko mo na ang iyong sarili sa Diyos. Pag-isihan mo na habang binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos ang iyong mga kasalanan at lumapit ka sa Panginoong Yesus, humingi ka ng awa ng kanyang biyaya. Magtiwala ka na sapat yung kanyang perpektong gawa sa krus na nagbayad ng kasalanan ng tao. At pagtiwalaan mo siya ng iyong buong puso. At kung gagawin mo yan ng iyong buong puso, maliligtas ka. At dito pa lamang magsisimula yung buhay sa iyo. At uusbong yung hangaring lumago sa pagkilala sa iyong tagapagligtas. Kung ikaw naman ay isang mananampalataya, isang Kristiyano, ang patuloy na tanong pa rin sa atin, lumalago ka ba sa biyaya? Naroon pa ba yung patuloy na pagsisikap para lumago? Huwag namang dumating sa punto na tayo maging kampante sa kung ano na ang ating naabot o kung ano ang ating naging accomplishments o ating mga naipaglingkod. Sapagkat ang tunay na paglago ay hindi nasusukat sa mga nakaraang bagay. Ito ay nakikita sa patuloy mong buhay na mayroong hangaring lumago ng patuloy sa biyaya. Kaya bilang hamon sa atin, unang hamon, magpatuloy tayo magsikap na lumago sa panampalataya hanggang sa bumalik at makasama atin si Kristo na siyang ating higit na gantimpala. Alam niyo po, noong 16th century, naging kilala hanggang sa kasalukuyan si William Tyndale. Si William Tyndale, siya po ay isang Christian scholar sa England at sa panahong iyon, ipinagbabawal ang pagsasalin o pag-translate ng Biblia sa wikang nauunawaan ng karaniwang tao. Ang meron lang Biblia noon ay yung mga pinuno ng iglesia. Pinagbabawal ito na mabasa ng karaniwang tao. Tanging Latin ang pinahihintulutan at ang simbahan lamang ang maaaring magpaliwanag nito. Ngunit naniniwala si Tyndale na ang bawat tao ay may karapatang mabasa ang Biblia at lumago ang salita ng Diyos. Kanyang sinabi, "If God spare my life, I will cause a boy that driveth the plow to know more of the Scripture than the Pope himself." At dahil dito, itinaya niya ang kanyang buhay upang i-translate ang Latin Bible sa English version. At dahil sa kanyang ginawa, siya itinuring na heretic ng iglesia, ng state church noon. Siya pinagtaksilan at sa bandang huli, siya ay binitay. Siya ay sinunog sa harap ng maraming mga tao. Ngunit bago siya namatay, natili siyang matatag sa kanyang panampalataya. Nanalangin siya sa Panginoon bago siya bawian ng buhay. Sabi po niya, "Lord, open the King of England's eyes." At pagkalipas ng ilang mga taon ng kanyang pagkamatay, ang kanyang panalangin ay tinugon ng Diyos. Ang Biblia ay isinama na sa official na gamit ng simbahan sa England. At milyon-milyon ang nakabasa nito. Si Tyndale ay hindi naging kampante sa kanyang kaligtasan. Siya nagpatuloy na magsikap at lumago kahit sa gitna ng panganib at bingit ng kamatayan. Hindi siya nabuhay para sa kaginhawaan ng sanlibutan, kundi para sa katapatan, para sa kanyang Panginoong Yesus. Bagaman hindi pa niya nakikita yung gantimpala, hindi pa niya nakamit, nakatutok siya sa gantimpala, sa pagbabalik ni Kristo at sa kanyang kaharian. Tayo, mga manampalataya sa kasalukuyan, ang tanong sa atin,
Tayo ba is lumalago din? Tayo ba ay nakisikap din na lumago sa ating panampalataya? O tayo ba ay naging kampante na lamang? Naligtas na naman ako. Okay na to. Tandaan natin na ang tunay na panampalataya ay nagbubunga ng pagsisikap na lumago hanggang sa tayo makasama ni Kristo magpakailanman. At yun po yung dapat natin maunawaan. Yun dapat dumating sa ating kaisipan bilang mga manampalataya. So yun po yung una. Pangalawa, naroon po dapat yung paglalagay sa ating kaisipan na makalangit na pagkamamayan. Yan naman po yung tinutukoy ni Pablo sa verses 17 to 21. Sabi po niya, naroon yung kanya muling paghihimok, mga kapatid, kayo mga kaisang tumulad sa akin. At tandaan ninyo ang mga nakisilakat ng gayon, ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. Sapagkat marami nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo, na ang kanilang kahinatnan ay kamahamakan. Ang kanilang Diyos ay tiyan at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay uko sa lupa. Subalit, ang ating pagkamamayan ay nasa langit. At mula doon ay hinihintay naman natin ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. So dito ating makikita na pinapahayag ni Apostol Pablo na nakabatay sa katotohanan ng makalangit nating pagkamamayan kung papaano tayo mabubuhay sa kasalukuyan. Nakaangka dapat yung ating pong mga kaisipan sa realidad at sa katotohanan ng ating pagkamamayan ng langit kung paano tayo nabubuhay sa kasalukuyan. Pinapaalala po ni Pablo sa mga taga-Filipos na sila yung mga citizens of heaven. Sila yung mga mamayan ng langit. Mayroon silang ibang pagkakakilanlan. Mayroon silang ibang panawagan. Kaya ngayon dito sa verse 17, ito yung nais na ipakita at ihikayat ni Pablo sa mga taga-Pilipos kung paano siya nabuhay. Sabi niya sa verse 17, hinihikayat ni Pablo sila na tularan yung kanyang halimbawa. Sabi niya, tularan ninyo ako. Dito po, ginamit ni Pablo yung salitang typos na tumutukoy sa isang huwaran o modelo. Kung saan ay, kumbaga, ito dapat yung ating sundan na pattern, which is yung naging buhay ni Pablo. Si Pablo ay dito, nakita po natin, hindi po siya nag-aanyaya na kung saan ay siya kilalanin o siya papurihan, siya maging tanyag o siya maging sikat sa kanila. Kundi ang tinutukoy lang po dito ni Pablo o kanyang pinupunto ay kanilang tularan kung paano siya sumunod sa kanyang Panginoon, sa ating Panginoong Hesukristo. Sila'y sumunod sa tamang halimbawa na sila'y mamuhay ng ayon sa pagkatawag ng Diyos sa isang manampalataya na siyang pinapatotohanan ng buhay ni Apostol Pablo. Mamuhay kayo kagaya ng aking ipinamuhay. Yun dapat yung sundan ng mga manampalataya at hindi yung ibang mga halimbawa. Sapagkat sa mundong ating ginagalawan, marami ang nagbibigay halimbawa. Maraming mga modelo o maraming mga example ang napaka-prone ang mga manampalataya upang sundan. Subalit pinagpapauan agad ni Pablo na yung kanyang ipinamuhay, ito yung tamang pagsunod sa Panginoon. Sapagkat dito, nagbigay babala si Pablo na merong mga tao na kung saan kalaban ng krus ni Kristo na nagbibigay halimbawa ng kamalian. Sabi nga sa verse 18 to 19, nagbigay babala si Pablo na huwag silang umayon sa pamuhay ng iba na tinatawag niyang kaaway ng krus ni Kristo, na kung saan sinasabi ni Pablo, ang kanilang Diyos ay tiyan. Ang kanilang kalwatian ay nasa kahihiyan. Ang kanilang pag-iisip ay makamundo. So, dito, sapagkat taliwas sa Kristiyanong panawagan, itong mga tinutukoy ni Pablo na kaaway ng krus ni Kristo, sila ay namumuhay upang bigyang puwang ang kanilang makalamang pag-anasa. Sila ay namumuhay ng uko lamang sa lupa.
Sila ay mga taong nakaukol ang kaisipan sa sanlibutan. Tinatanggihan nila ang pagdurusa para kay Kristo at isinusulong nila ang sariling kagustuhan, maging ang pagbaluktot sa ebanghelyo ng Panginoon sa aspeto naman ng legalismo o libertinismo na kapwa nakaukol at nakasentro sa laman. At kaya't naman dahil dito ay kapahamakan ang nag-iintay sa kanila. At mula sa babalang ito, kaya naman ibinaling sila ni Pablo sa pagpapaalala na marapat ukol sa langit ang kanilang mas higit na pinapahalagahan sa kanilang buhay. Ito yung kanilang panawagan at ito yung ipinakita ni Pablo sa kanila na kung saan mayroon nag-iintay na walang hanggang kagalakan. Walang hanggang kagalakan na makasama ang ating Panginoong Diyos. Hindi gaya ng mga taong ito na kung saan namumuhay ng uko lamang sa lupa na temporal lamang. Kaya dito, idiniin ni Pablo yung kanyang panalita. Sabi niya, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Ito ay isang malalim na pahayag ng identity o pagkakakilanlan na ang higit na pag-asa ng mananampalataya ay ang pagbabalik ni Kristo na magbabago ng ating katawang may kasiraan upang maging katulad ng kanyang maluwalhating katawan. Idinidiin po dito, in-emphasize ni Pablo sa mga taga-Filipos sapagkat ang Filipos sila po ay sakop ng kolonya ng Roma na kung saan dito ang pagkamamayan o yung citizenship ay itinuturing na isang mahalagang karangalan sa mga taga-Filipos. Dito pinapahalagan ng malabis yung pagiging mamamayan ng Roma na kung saan ay hinahangad ng mga tao noon. Kaya ito yung kumbaga ibinabaling ni Pablo. Meron tayong mas higit na pagkamamayan. Ito ay uko sa langit. Subalit tempting o mapanukso yung maging mamamayan ng Roma. Bakit? At siguro sa pantaong paanaw, ay maaakit din tayo. Bakit kaya? Sapagkat ang maging mamamayan ng Roma, ang maging legal na citizen ng Roma nung panahong yaon, merong 5 mga pribilehiyo ang maaari mong matamo. Una, merong ang proteksyon sa ilalim ng batas ng Roma. Nangangahulugan na meron ang karapatang magkaroon ng makatarungang paglilitis. Hindi ka maaaring parusahan ng isang Roman citizen ng walang tamang paglilitis. Kagaya nga nung si Pablo ay dinakip, nung siya malaman ng mga tao na siya isang Roman citizen, natakot sila. Meron siyang pribilehiyo. Meron din siyang protection, pagka-Roman citizen, meron ding proteksyon laban sa agarang parusa sapagkat ipinagbabawal yung paglatigo o pagpaparusa sa mamamayang Romano nang wala pang anumang hatol. At meron din silang karapatang umapela mismo direkta kay Cesar na kung saan tinitingnan na Panginoon nila ng mga Romano. Kung sa tingin nila, hindi makatarungan yung naging pagtrato sa kanila, maaari nilang idulog ito sa emperador. At meron din silang exemption sa kahihiyang parusa. Kadalasang ipinapako sa krus ang mamamayang Romano at hindi sila binibigyan ng maraming parusa. Pangalawa, na pribilehiyo, meron naman din silang pribilehiyo pagdating sa katayuan at panlipunang pribilehiyo. Mas mataas na antas sa lipunan. Ang Roman citizen ay tinuturing na kabilang sa mataas na uri, higit pa sa mga banyaga. Meron din silang tinatanggap na paggalang, pagrespeto mula sa mga opisyal. Kailangan tratuhin sila na may dignidad at pag-iingat. At meron din silang karapatang magsuot ng toga ayon sa kultura nila na kung saan isang simbolo ng pagkamamayan at ng dangal. Pangatlo, meron din po silang karapatang pampolitika at sibil. Meron silang karapatang bumoto at tumakbo mismo sa posisyon. Sa Roma mismo, maaaring bumoto at mahalal ang mga Roman citizen. At meron din po silang legal na pag-ari ng lupa at mga kontrata. Maaari silang magmay-ari ng lupa
pumasok sa kontrata at legal na magpakasal na kung saan wala sa karaniwang mamamayan noon dati. Pang-apat, meron din po silang kalayaan sa paglalakbay. Malayo silang makapaglalakbay sa buong imperyo ng Roma. Kinikilala at iginagalang ang mga Roman citizens saan mang bahagi sila pumunta sa imperyo. At ito po yung privilege na kung saan nakatulong din kay Pablo sa kanyang paglalakbay. Meron din po silang Roman passport o Roman document. May mga tala ng mga mamayan sa opisyal na listahan na maaaring gamitin upang patunayan ang kanilang pagkakakilanlan. At panghuli, ang maging Roman citizen ay may benepisyong pinansyal. Meron silang exception sa ilang buwis at lokal na abuloy. Sa ilang lugar, hindi na nila kailangan magbayad ng buwis. At meron silang karapatan sa inheritance, sa pamana. Kinikilala ng batas Romano ang mga testamento at pamana ng mga mamayan. Kaya sa kanila, nung panahong iyon, ito ay isang bagay na hahangarin mo, magkaroon. Sapagkat maraming pribilehiyo ang maaari nilang matamo. Kaya naman sa pantaong panaw, talagang nanaisin mo ito sa panahon yaon, ang maging mamayan ng Roma. Sa kasalukuyang panahon, kung ating maihalin tulad natin ito sa pagiging mamayan sa ibang bansa. Kagaya, for example, hinahangad ng maraming mga Pilipino, kaya ng maging citizen ng, for example, isang bansa, Switzerland, o kaya naman ng Canada, na kung saan, pagka naging citizen ka sa mga bansang iyon, maraming mga pribilehiyo ang maaaring ipagkaloob sa iyo. Kaya naman maraming naghahangad ng mga tao na maging citizen sa mga bansang iyon. May mga travel benefits, higit sa lahat, healthcare, meron ding financial assistance, etc. Hindi ko po sinasabi na mali ang maging mamayan ng alinman sa mga bansang ito. Subalit bilang mga manampalataya, kung mayroon mang tayong mas higit dapat na pinapahalagahan, ay ito ang katotohanan ng mayroong pinagkaloob na sa ating pagkamamayan na higit pa sa inaalok sa anumang bansa ng mundo. Sapagkat sa atin tayo pinagkalooban ng pagiging mamayan ng langit na mayroong mas higit na pribilehiyo na ipinagkaloob sa atin. Ginamit ito ni Pablo upang ipakita na ang mga Kristiyano ay kabilang sa isang higit na dakilang kaharian, higit sa anumang bansa na mayroon sa mundo. Ito ay hindi lamang huhubog sa ating paraan ng pamumuhay ngayon, kundi ito yung nagbibigay pag-asa sa atin para sa inaharap. Hinihintay natin ang isang tagapagligtas na magbabago ng ating may kasiraang katawan sa araw na lubos na maghahari ang ating Panginoong Yesus. Kasang nilikha. Ang makalangit na pagkamamayang ito ang nagbibigay paalala sa mga manampalataya na huwag tayong makontento sa mga bagay ng sanlibutan sapagkat ang mga ito'y temporal lamang. Merong hangganan. Mayroong mas higit na mga pribileyo at kapala ang ipinagkaloob na at ipagkakaloob pa sa atin ng Diyos. Ang pagkamamayang ito ang nag-uudyok sa ating mga manampalataya na patuloy na hangarin kung saan tayo nabibilang. At ito ang walang hanggang pakikisama sa ating Panginoon at tagapagligtas na Jesucristo. Ito yung pagkapala na pangwalang hanggan. Ito yung gantimpalang pangwalang hanggan, nagtatagal at walang katapusan, higit kaysa anumang maaari nating matamasa sa mundong ito. Kaya bilang mga manampalataya, ito marapat yung ating pinapahalagahan. Kung tayo ay tuloy na manampalataya, natanggap na natin yung pagkamamayan na higit kaysa anumang maaaring maialok ng anumang bansa. Tayo mamamayan ng langit. Maraming mga pribilehiyong ipinagkaloob sa atin. May mga pagkapala na ibinigay na sa atin. At meron pang pagkapala na malulubos kapag bumalik na ang ating Panginoon. Ang ating Panginoong Yesus. Kaya nga sa ibang sulat ni Apostol Pablo, ito yung hinihimok din niya, ito yung hinihikayat din niya sa kanyang sulat sa Colosas. Chapter 3, verse 1-4. Babasahin ko na po sa inyo. Ang sabi niya, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo Jesus, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanang Diyos.
Ilagak ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas at huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin naman kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Ito yung panawagan sa atin bilang mga manampalataya. Tayo namatay kalakip ng pagkamatay ni Kristo. Tayo muling nabuhay kagaya ng muling pagkabuhay ni Kristo. Si Kristo ay nasa langit, naghahari. At sa huling panahon, siya ibabalik upang lubos na maghari sa sangkalangitan at sangkalupaan. At bilang tayo naging kaisa niya, tayo ay maging kabahagi po dito. Makakasama natin si Kristo. Higit kaysa anumang maaaring may alok ng mundo. Kaya po, yung punto na nais ko pong makita po natin na ito, na ang lubos na pag-asa ng mga manampalataya ay na kay Kristo, na siyang lubos na maghahari sa kanyang pagbabalik sa mundo. Ang lubos nating pag-asa ay na kay Kristo, sa kanyang lubos na paghahari kapag siya'y muling bumalik sa mundo. At bilang tayo napabilang, naging kaisa sa paghahari ni Kristo, ito yung nagbibigay pag-asa sa atin na habang tayo nabubuhay sa kasalukuyang panahon, tayo maaaring mapagpatuloy. Bagaman maraming pagsubok sa ating mga buhay panampalataya sa kasalukuyan, bagaman maraming mga bagay ang ating kinakaharap, bagaman maraming mga pagsubok dahil ang ating pamuhay ng matuwid, bagaman nakakaranas tayo ng mga oposisyon ng mga tao sa mundo dahil ng ating panampalataya, bagaman maranasan natin ang lahat ng pagdurusa, mga kahirapan, mga pasakit, ultimo ng kamatayan, bagaman tratuhin tayo ng masama, ang lahat ng mga ito ay karaniwan nangyayari sa mga taong naiiba ang pagkakakilanlan. Gayunpaman, meron tayong dakilang pag-asa sapagkat darating ang kalubusan ng kaligtasan. May sa katuparan ang lubos na paghahari ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus sa muli niyang pagparito sa mundo. At yun po yung ating dakilang pag-asa bilang mga manampalataya. Bilang isang ilustrasyon po, for example, ito po ay karaniwan nangyayari sa mga pagmimina. Merong isang minero na natrap sa ilalim ng lupa matapos gumuho yung kanilang minimina sa isang minahan. Wala siyang makita kundi kadiliman. Wala siyang paraan upang ilabas yung kanyang sarili. Subalit, alam niya na ang kanyang mga kasamahan ay nasa ibabaw at gumagawa ng paraan upang siya ay sagipin. Kaya't araw-araw, bagamat wala siyang nakikita, nanatili siyang buhay at umaasa. Hanggang sa isang araw, nakakita siya ng isang sinag, isang maliit na sinag ng liwanag sa dulo ng tunnel. Tanda na merong paparating na tulong para sa kanya at maaari siyang maligtas. Merong glimpse ng kaligtasan. Subalit gaya ng minero, tayong bilang mga manampalataya ay nabubuhay sa mundong puno ng kadiliman, kasalanan, pasakit at kamatayan. Ngunit bilang mga manampalataya, mas higit yung ating pag-asa doon sa minerong yaon. Kasi tiyak yung ating pag-asa. Alam natin na darating ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo, na kung saan siya yung liwanag sa dulo ng tunnel at sa kanyang pagbabalik, tayo'y lubos sa ililigtas at gagawing ganap, bibigyan ng katawan na kung saan wala nang anumang kasiraan, wala nang anumang kasalanan. Kaya kung meron mang mga tao sa mundo na hindi dapat nawawalan ng pag-asa, walang iba kundi tayo yon na mga manampalataya. Tayo yung masigit na merong pag-asa na pinanghahawakan. At sa pag-asang ito, tayo sumasalig, kaya't nagpapatuloy tayong sumulong sa ating panampalataya. But again, hindi ito lubos na nangyayari sa ating mga manampalataya. Maraming mga nagpapahayag
na manampalataya. Maraming mga nagpapakayalang Kristiyano ang masyadong naiibaling ang kanilang pansin sa pangmundong mga bagay kaysa sa mga bagay ng Diyos. Nalilimutan nilang sila mga manlalakbay lamang sa sanlibutan at hindi mamayan dito sa lupa. Kaya naman dahil dito, nagresulta iyan na mas pinipili at mas pinapahalagahan nila ang mga iniaalok ng mundo kaya sa mga espiritual na bagay. Mas higit nilang binibigyan ng halaga ang buhay sa lupa kaya sa buhay sa langit. Mas higit nilang iniisip ang mga panghinaharap nilang buhay dito sa mundo kaya sa panghinaharap nilang buhay kapiling si Kristo. Mas higit nilang ginugugol ang kanilang lakas, ang kanilang panahon, ang kanilang salapi, ang kanilang buong buhay sa mundo kaya sa buhay sa langit. Ito yung nangyayari kapag atin nakakalimutan kung sino tayo. Tandaan natin, hindi tayo ukol sa lupa. Hindi tayo mamamayan ng lupa. Tayo manlalakbay lamang dito. Kaya yung tanong sa atin, ano ang mas sigit mong pinapahalagahan sa iyong buhay? Nabubuhay ka ba bilang mamamayan ng mundo o nabubuhay ka ba talaga bilang mamamayan ng langit? Kung tapat mong titingnan ang takbo ng iyong buhay, kung papaano mo ginagamit ang iyong buhay, kung papaano mo ginagamit ang iyong lakas, ang iyong panahon, papaano ka nabubuhay? Bilang mamamayan ba ng lupa o bilang mamamayan ng langit? Kaya kung tunay kang manampalataya, tandaan natin na mayroon tayong higit na pagkamamayan na marapat natin palaging kinikilala. Mayroon tayong higit na pag-asang pinanghahawakan. Kaya bilang hamon sa atin, mula dito ay ito, mamuhay tayong manlalakbay lamang ng sanlibutan na dala-dala ang dakilang pag-asang ukol sa kalangitan. Nandun yung realidad, talaga namumuhay pa tayo sa sanlibutan. Pero dapat natin palaging tandaan, hindi tayo taga sanlibutan. Kaya't mamuhay tayo na tila tayo manlalakbay lamang ng sanlibutang ito. Subalit, hindi tayo nawawalan ng pag-asa sapagkat mayroong pangako ang Diyos na siyang ating tinitingnan. Dala-dala natin yung pag-asang ukol sa kalangitan. Again, noong 16th century, isa din sa ating nakikilala, isang Puritan, si John Bunyan. Si John Bunyan ay isang mangangaral, kasi din po ay at the same time, manulat na kilala sa kanyang aklat na The Pilgrim's Progress, na kung saan hanggang sa kasalukuyan ay ating nababasa. Si Bunyan ay hindi po siya isang edukadong tao. Hindi siya nakapagtapos. Ang kanyang trabaho, siya po ay karaniwang panday. Ngunit nang makilala niya si Kristo, nagbago yung direksyon ng kanyang buhay. Nagsimula siyang mangaral sa mga lansangan at sa mga nayon ng England. At hindi madali, sapagkat sa panahong iyon, ipinagbabawal ang pangangaral kung hindi ka aprobado ng pamahalaan at ng state church noon. Subalit, kay Bunyan, hindi siya tumigil. Nanatili siyang tapat sa Panginoon. Kaya't nagpatuloy siya sa pangangaral. Subalit, dahil dito, dahil ang kanyang panampalataya, siya'y ibinilanggo. Siya ikinulong sa loob ng 12 taon. At habang nasa bilangguan, naiwan niya ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa at mga anak, kabilang ang isa niyang anak na bulag. Ngunit sa halip na mawalan ng pag-asa, habang siya nasa bilangguan, dito niya naisulat yung kailang-kailan niyang aklat na The Pilgrim's Progress, na kung saan ito po ay isang alegorya ng buhay Kristiyano bilang paglalakbay patungong langit. Ang bida sa aklat na ito ay si Christian. Siya isang ordinaryong lalaki na iniwan yung kanyang tahanan, iniwan niya yung city of destruction upang makarating sa celestial city. Sa kanyang paglalakbay, hindi dito naging madali. Dumaan siya sa maraming mga tukso, mga pagsubok, mga pangungutya, pero hindi siya tumigil.
dahil nakatuon yung kanyang paningin, yung kanyang puso sa tahanan niyang darating, yung celestial city. Si John Bunyan ay literal na naging manlalakbay sa sanlibutan na siyang sumulat nito. Tinanggihan niya ang alok ng kalayaan. Habang siya nasa bilangguan, siya inaalok ng kalayaan. Pero tinanggihan niya ito sapagkat siya pinapalaya kapalit na siya'y mananahimik. Hindi siya mangangaral ng ebanghelyo. Subalit tinanggihan niya ito sapagkat para sa kanya, ang kalangitan ang tunay na tahanan at ang katapatan kay Kristo ay higit sa aginhawaan ng mundo. Hindi siya nagmumpormiso sa kanyang panampalataya. Subalit tayo sa kasalukuyan. Naroon ba yun sa atin, mga sarili? Nabubuhay ba tayo bilang mga mamayan ng langit? Kagaya ni John Bunyan, titingnan ba natin yung ating langit na tahanan kapiling ng Diyos? O tayo masyado nang nakadugmok at feeling at home na sa mundong ito? Gaya ni John Bunyan, matili dapat tayong tapat sa ating paglalakbay. Hindi dito ang ating tahanan, tayo mga manlalakbay lamang. At ang ating mga mata ay dapat nakatingin dun sa celestial city, ang walang hanggang kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung ating blessed hope. Kaya naman, anuman ang ating maranasan dito sa mundo, meron tayong kagalakan. Natili tayo nagpapatuloy. Alam natin, hindi dito nagtatapos sa mundong ito ang ating mga buhay. Merong pang walang hanggang kagalakan kasama ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik sa huling araw na kung saan malulubos ang kanyang dakilang paghahari sa sangsinukob. At bilang kaisa ng ating Panginoong Yesus, tayo ay kanyang kakasamahin sa kanyang paghahari. At yun yung ating kagalakan sapagat yun yung ating higit na pag-asa at naituto pa rin ng ating Panginoong Diyos. Kaya bilang mga mananampalataya, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kung tayo man ay makaharap sa iba't ibang mga pagsubok sa buhay na ito dahil ang ating pananampalataya, hindi dito nagtatapos ang lahat. May pangako ang Diyos at kanyang tutuparin sapagat ang ating buhay na ito ay nakaukol sa langit. At pag bumalik ang ating Panginoon, malulubos ang ating kaligtasan. Tayo manalangin.